Ang pagkakaroon ng anak, mga kapatid, kabilang ito sa malaking biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang tanging pinagkakalooban lamang niya kung sino ang kanyang nanaisin. Kaya maraming mga tao na sila'y naghahangad na magkaroon ng anak, pero hindi sila pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hindi pa para sa kanila yung biyaya na yun. Ngayon, kapag isa ka sa mga magulang na meron kang anak, marami kang anak, dapat mong pasalamatan si Allah sapagkat napakalaking biyaya ang ipinagkaloob sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalaking biyaya at napakalaking responsibilidad sa isang magulang. Sapagkat sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in. Lahat niyo, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay may pinapastol. Ibig sabihin, lahat niyo ay meron kayong mga responsibilidad. Meron kayong ginagampanan sa pananampalatayang Islam, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. At ang bawat katungkulan, bawat responsibilidad na pinagkaloob sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay magiging mas'uliya ang isang tao. Ibig sabihin, magiging responsable siya dito pagdating sa kabilang buhay. Pananagutan ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad halimbawa sabi ng Rasulullah, wal amiru ra'in. Ang isang pinuno ay pinagkatiwalaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang nasasakupan. Ang isang pinuno ay pinagkatiwala sa kanya ni Allah ang kanyang pinamumunuan. At pagdating sa kabilang buhay, tatanungin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala kung paano ka namuno sa mga tao. Kaya hindi maganda na hinahangad ng tao yung pamumuno. Kasi bakit mo hahangarin ang isang bagay na may kakibat na mabigat na responsibilidad sa isang tao? Hindi ganun kadali mamuno sa mga tao. Kasi pagdating sa kabilang buhay, tatanungin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala kung paano ka namuno sa mga tao. Pangalawa, warrajulu ra'in ala ahli baytihi. Ang isang lalaki ay pinagkatiwalaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pamilya, sa kanyang tahanan. Katulad halimbawa ng mga ama, ang mga tatay. Tandaan mo kapatid, ang pamilya mo ay ipinagkatiwala sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ang haligi ng tahanan. Kapag sila ay maligaw sa tunay na landas, ikaw ang pangunahing tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Ikaw ang tatanungin nila sapagkat ikaw ang nagtataguyod sa kanila dito sa mundo, lalong-lalo na ang kanilang pananampalataya sapagkat isa sa ginagampanan ng magulang, ng tatay, ay kung papaano niya gabayan ang kanyang pamilya. Kung papaano niya ituwid ang kanyang pamilya sa matuwid na landas. Yun ang kanyang ginagampanan para sa kanyang pamilya. At pagdating sa kabilang buhay, itatanong sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mar'atu ra'iyatun ala bayti zawjiha wa waladihi. At ang isang babae, sabi ng Rasulullah, ay pinagkatiwalaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bahay ng kanyang asawa kasama ang kanilang mga anak. Ito naman ang trabaho ng babae sa pananampalatayang Islam. Yung babae, yung asawa mo sa pananampalatayang Islam, ang amana sa kanya ay kung papaano niya pangalagaan ang bahay ng kanyang asawa. Nandun na yung kalinisan, pagtataguyod ng kalinisan, pag-aasikaso sa pagkain, pagluluto, lahat. Basta ang usapin ay loob ng bahay, sa loob ng bahay, yun ay responsibilidad ng isang babae. Pero sa usapin ng paghahanap buhay, responsibilidad ng lalaki yun at hindi gawain ng babae. Ganun sa pananampalatayang Islam. Ikaw na lalaki ang magtataguyod ng kanilang pamumuhay, ng kanilang kaligtasan, ikaw ang kanilang tagapangalaga dito sa mundo. Samantala, ang babae naman, siya ang tagapangalaga sa loob ng kanilang tahanan. Ganon din na siya rin ang tagapangalaga sa kanilang mga anak, sa kanilang anumang gawain ng isang nanay sa loob ng bahay, yan ay gawain ng isang babae sa pananampalatayang Islam. Kabilang yan sa responsibilidad ng isang babae at itatanong niya Allah subhanahu wa ta'ala sa isang babae pagdating sa kabilang buhay.